na yan. Huwag mong uubusin yan. Huwag mong uubusin. Ayan, tama na yan. Akin na, ubus na yan. Isa sa pinakinabangan kong maganap taon-taon nung bata pa ako, yung Pasko. Tapos lahat pa ng mga patalastas tungkol sa Christmas. Ayan na, sasabihin na nang nagbabalita kung ilang araw na lang bago ang Pasko. Ayun, malapit na ang Pasko. Sa Pasko, marami akong pera matatanggap. Sobrang saya talaga ng pakiramdam ko noon tuwing malapit na ang Pasko. Kasi bukod sa makakatanggap ako ng regalo sa Christmas party sa school, Christmas party sa church, sa ninong, ito rin yung okasyon na medyo matagal na walang pasok. Yan ang pinakagusto ko. Walang pasok. Hindi na ako magsasakit-sakitan para lang hindi makapasok. Ito na rin yung oras kung saan magpapatugtog yung nanay ko sa speaker namin nang malakas na. At ang mga Tagalog na kantang pampasko, katulad ng isa rin sa masayang karanasan ko noon, yung pagmamano namin sa mga bahay-bahay para bigyan kami ng pera. Dahil hindi naman namin ninuuninan yung pinagmamanuhan namin, mga kapitbahay lang talaga sila. As in, wala dapat silang responsibilidad sa amin, pero nagmamano talaga kami. At kapag nagmano ako sa'yo, alam mo na kung anong kapalit. Bigyan mo ako ng pera. Nagmano ako sa'yo. May mga nagbibigay sa amin noon ng 100, tulad nung nasa isa kong kwento nung nakaraan. Meron ding mga nagbibigay ng 20, 5 piso, pero at least pera. Pandagdag din yung pambili ng kung ano ng mga laruan at paputok sa bagong taon. Meron ding mga bahay na talagang kapag nag-bless ka sa kanila, kakaiba ang kapalit. Papakainin ka nila sa kanilang bahay, tapos yung handa nila, katulad din ang mga handa nyo. Ano ba yan? Dapat hindi pagkain? Nakakain na ako ng spaghetti sa bahay eh. Yung spaghetti na naman. Nagkaiba ba ang lasa ng spaghetti dito at spaghetti sa bahay? Nakakain na nga lang. Sarap. Oo yan, nakakain na kayo ha. Wala nang perang papasko kasi napakain na naman namin kayo eh. Ano ba yan? Dapat pala lumipat na lang ako sa kabilang bahay. Ang hirap tuloy maglibot. Busog na busog ako. Pero ayos yung spaghetti nila dito ha. Maraming cheese. At pagkatapos namin mamasko at makapangolekta ng sandamakmak, ipumibili kami ng baril-barilan para ipangbaril. Pero masisira rin naman yun after 3 days kasi binaril mo daw sa hayop kaya mabilis na sira. Ibinaril sa hayop. Sadyang mabilis lang masira. Dinamihan ko pa noon ang pagbili ng bala para hindi ako mabusan. Kaso hindi pa nangangalahati yung bawas, isira na yung baril. Anong gagawin